Ito na po mga kababayan, no? Pumalag na po ang Marcos administration sa pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilang beses nakakuha ng parangal ang Davao City, no, na nangunguna sa pinakaligtas at hindi mapanganib na lugar sa Pilipinas. So pumalag po si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabi niya na with due respect to former President Rodrigo Duterte, there is not true to his statement that crime remains rampant in the country. Our country is safer, our people more secure, and our future more assured than ever before under the stewardship of President Ferdinand Marcos Jr. Yan po yung naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamino. So, sa tingin natin, no, ito pa nga yung napagtalunan ni Risa Hontiveros kahapon at saka ni former President Rodrigo Duterte at ni Laila de Lima na ang sabi ni Laila de Lima na hindi daw totoo yun. At batay daw sa naging report ngayon, hindi na daw po ang Davao City ang number 1. Ngunit sinugundahan ito ni Bato de la Rosa at ni former President Rodrigo Duterte na walang katotohanan yung mga sinasabi ni Laila de Lima at Risa Hontiveros. Pero biglang pumalag dito si Senador Coco Pimentel at sinabi niya na mag-focus tayo sa war on drugs. Yun ang dapat nating iniimbestigahan. Pero sinabi ni dating Pangulo na alam ng taong bayan, no, kung sino at ano ang katotohanan. At kayo ba mga kapatid, no? So, naiisip nyo ba na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, malaya ba ang inyong mga anak na nakakalabas, nakakapunta, nakakauwi ng hating gabi, malayang nakakapaglakad 10 oras ng hating gabi, wala kang iniisip na kung ano man ang mangyari sa inyong mga anak. Compare sa ngayon, ano po ang inyong mga masasabi dyan mga kapatid? Sa tingin ko parang walang katotohanan ang sinasabi ng Marcos administration. Pawang kasinungalingan o panibagong pagtatakip na naman ito, no, sa kapalpakan ng pamamalakad ng Marcos administration. Sana, no, sana itong gobyernong Marcos, so sana mag-isip muna sila, no, lumabas sila, so tignan nila ang nangyari sa kalsada, kung hindi ba tama ang sinasabi ng ating dating Pangulo Rodrigo Duterte na rampant ang illegal drugs, ang patayan, pagluluhan, kriminalidad na nangyayari sa kalsada. So sana matutunan itong mga nakaupo sa ating gobyerno na subukan nilang lumabas ang 10 oras ng hating gabi at magtanong sila kung saan ba sila safe sa dating Duterte administration, sa pamamalakad ng Pangulong Rodrigo Duterte, sa pamamalakad ni Bongbong Marcos. So, ibalanse, tignan natin, hindi po sila dapat ang magsasalita tungkol dito. Dapat ang taong bayan, dahil ang taong bayan ang tumitimbang, no? Ang taong bayan ang dapat na tinatanong nila, hindi yung sila. So unfair to, no? Unfair. So palagi nilang dinidebunk ang sinasabi ng former president, pero ito ay hindi matatabunan dahil ang taong bayan ang nagsusumigaw. Alam ng taong bayan kung paano naging panatag ang taong bayan nung panahon ni dating Rodrigo Duterte. So, sana isipin nila, no, huwag nilang i-debunk ang pahayag ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikaw, Mr. Executive Secretary Lucas Bersamin, dati ka sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong nangyari sa'yo? Mag-isip ka, sir. Mag-isip ka. Ikaw ang nakakaalam dati. Alam mo kung paano pinatakbo ni President Rodrigo Duterte ang Pilipinas noon. Kasama ka sa gobyerno noon. Bakit ngayon parang sa bagay, nandyan ka sa gobyerno ng Marcos ika nga ganun talaga, no? Kung saan ka nakikinabang, doon ka nga kakapit. So, wala tayong magagawa dyan, pahayag nyo yan. At ayun na nga mga kapatid, no? So, hindi lang naman ito naman ay lantad na kamulatan at kaisipan ng nakararami ngayon.
lalo na yung mga taong nakatutok sa nangyayari ngayon sa gobyerno, no? At alam ng taong bayan kung saan nanggagaling at ano ang pinagmumulaan ng mga istoryeng ito. Tulad yan, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ating presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. So, ay, simula noon hanggang ngayon, 3 taon na. Simula na nagsalita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang ngayon, wala pa po silang naibibigay na tugon dito, no? At sinasabi nila na, ang sinasabi ng mga tao na magpa-hair follicle drug test, magpa-drug test na, pero wala, nananatiling tikom ang bibig ng mga taga-palasyo tungkol dito. And also, Madam Senator Amy Marcos. So, wala siyang naging tugon dito. So, wala siyang nasabi, wala. Ito ay isang malaking kasalanan, no, sa nangyayari sa ating bansa. So, sana one time magising ang mga tao ang nasa Malacanang na maiisip nila na ano na ba talaga ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Saan ba tayo papunta? Tayo ba ay papunta? Dati umaangat na tayo, ngayon parang pababa eh. Ito ay nararamdaman ng taong bayan, no? Hindi lang ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino ramdam ang kahirapan, ramdam ang paghihikahos ng bansa. At wag nilang sabihin na hindi totoo ang mga ibinabato ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay may batayan. Ito po ay may pinanggagalingan. At siya po ay nagdaan dito. Siya po ay dating humawak ng gobyerno. At alam niya po kung papaano patakbuhin ang isang bansa. Kaya nga, hanggang ngayon, maraming galit sa ating former president dahil nakita nila kung papaano nagtrabaho. Kita nyo nga ang nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumunda ng husto. Ang laki po ng ibinagsak ng katawan pagbaba ng ating former president. Pagbaba niya sa kanyang tungkulin, ang laki po ng ibinagsak ng katawan niya. Kita mo nga ngayon, compare sa unang pag-akyat niya, nung unang pagtapak na sa palasyo hanggang sa nakababa siya, talagang bagsak na bagsak po ang katawan ng ating dating Pangulo. So sana maisip ng taong bayan at itong mga nasa gobyerno makapagsalita at magsabi sila ng katotohanan, ano ba ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Saan ba tayo papunta? Tayo ba ay paangat? O tayo ba ay paurong? So, mag-isip guys, no? Magmatsyag tayo guys at palagi tayong umantabay sa kaganapan ng ating bansa. No? So, ayun lang muna mga kapatid. No? And kung hindi ka pa naka-like, follow, and share sa ating YouTube channel, don't forget to like, comment, and share po. No? Ayun lang po. Maraming salamat.